at bigla na lang siyang sumugod. Sa akin gamit ang mga galaw ni Muhammad Ali. Lumilipad na parang paro-paro at Tumutusok na parang isang bubuyog. Idol ni Mike Tyson, si Muhammad Ali. At sino mang maglakas loob na gayahin ang kanyang imahe ay haharap sa kanyang galit. Lumalabas ako doon at ganito ako. Tinamaan ko siya ng kaliwa at bagsak na siya. Hindi ito magtatagal. Si Tyrell Biggs ay gumawa ng pagkakamaling yun. Mga 6 na talampakan at 5 pulgada ang taas niya. Hindi pa natatalo at kumbinsido siya ang magiging kinabukasan ng heavyweight na dibisyon. Ika-labing-6, Oktubre. Noong 1987 sa Atlantic City, nagbayad ako ng mahal. Pinatagal ko ito. Ng pitong malulupit. Si Tyrell Biggs ang ginintuang bata ng Estados Unidos, gold medalist sa Olympics sa super heavyweight noong 1984. Walang talo, delikado, at kumbinsido na siya ang susunod na Muhammad Ali. Gumagalaw siya tulad ni Ali, nagjajab tulad ni Ali, at kumikilos na may dignidad ng isang marlika. Lahat sa kanyang estilo ay sumisigaw na siyang dumaan sa apoy. Si Biggs ay parang isang nilikang anino laman. Ang silweta ng kadakilaan, ngunit wala ang tunay na diwa nito. At hindi pinapatulan ni Tyson ang palabas na yon. May personal na alitan mula pa noong 1984. Tumawa si Biggs kay Tyson sa harap ng kamera at sinabi na hindi siya aakyat. Isang mababang tirada na hindi kailanman kinalimutan ni Tyson. Ngayon 3 taon na ang lumipas. Si Tyson ay naging pinag-isang kampeon ng mundo sa heavyweight at si Biggs lang ang tanging tao na umahadlang sa kanyang ganap na pag-ahari. Bago ang laban, si Biggs, siya, ay umarap sa mga kamera, puno ng kumpiyansa at sinabi ang mga sumusunod. Alam mo, utang ko sa sarili ko na lumabas doon at talunin si Michael Tyson kung sino talaga ako. Sinabi niya ang susunod, Tyson. Hinayaan niya ang kanyang mga kamao ang magsalita para sa kanya. Sa unang pagtunog ng kampana, agad na pressure si Tyson. Pero nanatiling kalmado si Biggs, umiikot sa kanyang kalaban, gumagalaw na parang si Ali. At paulit-ulit na tinatamaan si Tyson gamit ang mabilis na kaliwang jab. Mapapansin mo agad sa simula pa lang ng pressure si Tyson. Sinusubukan niyang pabagali ng kalaban niya. Mas nakikita kong mas maraming suntok mula kay Mike Tyson kaysa sa dati. Nakikita mo na maraming galaw si Tyrell Biggs. Magandang lateral na paggalaw niya. Dapat mas mataas pa ng konti ang mga kamay niya dahil muli, maganda ang bilis ng kamay ni Mike Tyson. Sinabi mo na kailangan ni Biggs na gumalaw. Kailangan niyang gumalaw sa gilid-gilid para manalo sa laban. Ngayon na, gumalaw ka sa gilid-gilid. Gumawa ka ng mga anggulo laban sa kalaban mo. Ibitaw mo ang jab gaya ng ginagawa niya ngayon. Huwag hayaang makapwesto si Tyson. Jake. At tungkol sa mga pattern, nararamdaman ni Biggs na si Tyson ay gumagalaw. Pababa pataas sa isang pattern ng 4 na beses at pagkatapos ay tataas niya ang kanyang ulo. Tingnan mo, sandali lang dito. Si Tyson, sumusulong siya gamit ang kanyang nakayukong estilo para makapagbitaw ng suntok. Pinatarget niya ang ulo. Ngayon, nakikita natin na si Mike Tyson ay naghahanap ng suntok sa ulo. Hindi siya makapasok dyan. Maganda yung suntok na yun ni Tyson. Lumayo ka sa lubid, yakapin mo ang kalaban mo. Ganyan ang tama. Ibalik mo siya sa gitna ng ring. Gamitin mo ulit ang jab at sundan ng kanang kamao. Mabilis na overhand right ni Tyrell Biggs. Ngayon, kinakausap ni Biggs si Tyson. Muli, Barry, sinusubukan niyang inisin siya. Pero hindi ko gusto na sobrang baba ng mga kamay niya. Hindi ko gusto na sobrang baba ng mga kamay ni Biggs. Kasi si Tyson ay bumabata ng mga biglang kanang suntok na ganyan. Umatras, umatras, umatras. Hindi, pakiusap, umatras. Kasi si Tyson ay bumabato ng mga ganoong suntok. Nang paikot na kanang kamao at inaamin ko, nagpakawala siya ng 5 hook noon pero talagang nakabala siya. Ayan na naman ang hook dahil nakababa ang mga kamay niya. Gumagalaw siya pa kanan, pero masyadong mababa ang mga kamay niya. Napakabilis ng mga kamay ni Tyson. Napanatili ni Biggs laban sa distansya sa unang round at gumana ito. Pero sa ikalawang round, pinaikli ni Tyson ang distansya. Inatake ang katawan at tumama ng mabagsik na kaliwang hook na bumiyak sa labi ni Biggs. Gawin lang para manatili sa laban na ito. Kaya bang mapigilan ni Tyson ang jab? Kita mo, maganda ang ginagawa ni Biggs sa unang 2 minuto ng unang round. Tuloy-tuloy ang jab niya, gumagalaw sa gilid, gumagawa ng mga anggulo. Pero sa huling mga 45 segundo ng round, tumigil siya. Naging nakatigil siya. Inarget niyo ulit ang mga kamay. Sa tingin ko ay malaking pagkakamali dahil sa bilis ng kamay ni Tyson. At kapag bumitaw ng suntok si Tyson, paikot niyang ibinabato ang kanang suntok niya. Paikot din ang hook niya. At si Biggs baka naghahanap na ng problema. At ang napansin ko talaga ay nakakuha si Biggs ng isang round at lumaban ayon sa kanyang plano pero nakatanggap pa rin siya ng malalakas na suntok mula kay Tyson. Kita mo, ngayon si Biggs ay nagsisimula na namang tumayo at makipagsabayan ng suntukan.
Tulad ng sinabi ko kanina, hindi mo pwedeng gawin yon. Napakabilis ng mga suntok ni Tyson at napakalakas pa. Nakakawasak talaga. Ipinakita ni Biggs ang ugali na ito sa buong kanyang karera at lalo na sa mga huling bahagi ng kanyang karera kamakailan lang na pumasok paminsan-minsan at gustong makipagsabayan ng suntukan kapag natutuliro siya at maaring ikapahamak niya iyon. At sa paraan ng paggalaw ni Biggs papunta sa kanyang kanan. Mali iyon dahil sa hook ni Mike Tyson. Dumiretso siya sa kaliwang hook. Balik. Dalawang kamay, suntok palabas. Hayaan mo siya, hayaan mo siyang pumasok doon. Sige na, hayaan mo siya. Hoy, tigil, umatras kayo. Ang inasahan ko mula kay Biggs at kung ano. Sinabi nila sa akin ito. Pinagandaan niya ito sa gym. Sinasabi ko sa'yo na kapag Yun sinabi ang mga kong bumitaw uppercut, kayong pareho, ang jab bumitaw para kayo. makalusot sa Naiintindihan mo? depensa Tama ni na. Tyson. Hindi ko pa yan nakikita. At ang game plan ay para kay Biggs na kumilos sa kaliwa niya. Pero ngayon, kumikilos siya sa kanan niya. Gaya ng sabi Sige, mo, tama, napapahamak walang siya ng kasiyahan kaunti yan, Tim. kapag ginagawa niya Bitawan yun. na, umatras. Matitinding suntok Oh. sa. At makakatulong yon para mas bumaba pa ang mga kamay niya. Tandaan mo, si Stevenson ay nakabasag ng 3 tadyang ni Tyrell Biggs. Hinihintay ko ang isang kaliwang hook berry. Totoo yan, dahil sa posisyon ng kanang kamay ni Tyrell Biggs. Balik. Yan ang uppercut, pero kailangan mong bumawi gamit ang kanang kamay. Itinataas nito ang baba ng isang lalaking nakayuko. At ang kanang kamay ang pinakamasakit ang tama. May malakas na kanang suntok, pinakamagandang suntok sa laban. Yun ang kaliwang hook, Barry. Yun ang kaliwang hook na sinasabi ko. Ngayon, Simula sa ikatlong round, nagsimula ang bagyo ni Iron Mike. Isang malakas na kanan ang muling nagbukas ng sugat sa ibabaw ng kaliwang mata ni Biggs na dati nang nangangailangan ng 32 tahi. Dumadalay ang dugo sa kanyang muka at si Biggs ay talagang napapasubo na. at ang left hook. Tatama ang hook buong gabi, Berry, dahil nakababa ang kanyang kanang kamay. Ipapakita ko sa iyo kung anong ginagawa ni Tyson kapag binibitawan niya ang left hook na yan. Gumagawa siya ng isa Gumagawa o dalawang siya ng isa, hakbang. dalawang Tapos hakbang papasok. yumuyuko. At inilalagay niya ang buong katawan niya, lahat ng bigat niya sa suntok. Malakas ang puwersa. Isa, dalawa. Kita mo, pumasok siya. Umatras ako. Kaya, kailangan mong tiyempuhan. Kailangan mong tiyempuhan ang galaw na to. Isa, dalawa, tatlo. Uli, pareho pa rin. Isa, dalawa. At ibibitaw niya ito. Ituloy mo lang ang Medyo pagbagsak maikli na yun yan. na left hand na. Pumasok nga! Suntok sa katawan gamit ang kaliwang kamay. Malakas na suntok gamit ang kanan. At ito naman yon ang hiwa sa ibabaw ng kaliwang mata at medyo malala ito. Iyon pa rin ang mata. Iyon pa rin ang hiwa. At isa pang malakas na kaliwang suntok at nasaktan si Biggs na yon ay nakalayo na siya. Maraming dugo mula sa kaliwang mata ni Tyrell Biggs. Yan din ang nangyari siguro kay David Bass. Nakikipagpalitan ng suntok ng harapan. Para sa mga gitnang rounds, isa na lang itong palabas ng isang tao. Tinalikuran na ni Biggs ng tuluyan ang kanyang estratehiya. Tulad ng sinabi ni Sugar Ray Leonard, siya ay naging isang sako na naglalakat na punching bag. Sa nakikita ko ngayon, pinilit ni Mike Tyson si Biggs na lumaban sa estilo niya. Sa ngayon, hindi pa lumalala ang sugat. At tandaan, magandang ginawa ng cutman ni Ace Perata noong laban kay David Bay. Pero muli, si Tyson ay patuloy na nagbibigay ng matinding presyon. Mukhang hindi napansin ni Michael ang magandang maikling uppercut ni Mike Tyson. Medyo mas gumagalaw na ngayon si Tyrell Biggs. Nagsisimula na rin siyang magbitaw ng ilang uppercut. Tinamaan siya ng malakas na kaliwa doon. At isa pa. Pasensya na. Bumukas na naman ang sugat. Tama, ang patas. Paras fight. Hindi yan! Hoy! Umatras kayo, hindi! Walang suntukan.
Walang suntukan, umatras kayo. Mag-ingat kayo. Ingat sa ulo mo, pare. Ingat sa ulo mo, ha? Paano nagyayari yon, Ray, na ang isang boksingero tulad ni Biggs ngayong gabi ay papasok sa laban na may plano, pero halos mula sa simula pa lang ng laban, parang nawawala na agad yung plano niya. Taro na, Lahat yan ay umatras ka dyan. konsentrasyon. Sige, Brett, umatras Kailangan ka. mong Gumawa ka ng manatili sa espasyo. kung ano ang Oh, gumagana tingnan mo, para Mark. sa'yo. Isang malakas na kanang suntok sa katawan at sinundan ng magandang kaliwang hook. Tama, umatras ka. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Si Biggs ay ginagawa halos lahat ng kabaligtaran ng sinabi niyang gagawin niya. Napakalakas na kaliwa. Sai Biggs. Ooh! Sa laban kay Biggs, binabaksak na ni Tyson si Biggs parang isang puno. Lalong lumalakas ang kampyon. Samantalang si Biggs, tinitiis na lang para lang mabuhay sa matinding bubog na yon. Bumawi siya gamit ang sarili niyang kombinasyon. Teka, walang suntukan, pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya, Tony. Pakawalan mo siya. Sige na, babawasan kita ng 1 puntos. Ano? Itong dalawa, syempre, matagal nang magkakilala. Mula pa nung amateur pa sila. Isa pang kaliwang suntok at may magandang tira. Nasalanganin si Biggs. Oh, Tama. yung paraan na. Hayaan mo Malaki siya pero Tara na. parang talunang mandirigma na ngayon. Binugbog na siya ng 5 rounds at unti-unti na siyang nauubos. Hindi na matatag ang kanyang mga paa. Kaysa sa kalupitan niyon. Pagkatapos, sa ikapitong round, bumibigay na ang manabinti ni Biggs, si Tyson. Siya, napabagsak niya gamit ang isang malakas na kaliwang hook, pero tumanggi si Biggs na manatili sa sahig. Ilang sandali pa, isa pang malakas na hook ang tuluyang nagpanakaut sa kanya. Ate, kinailangan ng referee na iligtas siya mula sa karagdagang pinsala. Yun ay isang napakalakas na kaliwang suntok. Ito na yon. Wala na siya ngayon. Wala na talaga siyang lakas sa mga paa. 10 segundo na lang sa round. May kaliwang suntok. Bumagsak na naman siya. Tapos na! Tapos na ang lahat! KN. Sa panayang pagkatapos ng laban, ibinunya ni Tyson ang lahat. Mike, napakaganda ng ipinakita niya sa unang round. Parang si Parang Ali. sa Sa galaw parang niya ng at kanyang pagjajab. galaw at suntok. Anong nasa isip mo noong mga sandaling yon? At paano mo siya inatike para mapatigil yon? Sa isip ko, alam kong 15 rounds ito at handa akong i-pressure siya ng tuloy-tuloy sa loob ng 15 rounds. Alam mo, nag-i-enjoy ako doon. Maganda ang pakiramdam ko. Nasa pinakamagandang kondisyon ako ng buhay ko. Alam ko nung pumasok ako sa laban na ito, ako ang pinakamagaling na boksingero sa mundo at kakaunti lang ang kayang tumalo sa akin. Tuloy-tuloy ang mga suntok ko sa katawan. Habang sinusuntok ko siya sa katawan, naririnig ko siya. Sa totoo lang, umiiyak siya doon. Gumagawa siya ng mga kilos na parang babae, tulad ng hindi ko man may paliwanag pero alam ko bibigay na siya agad. Sinasabi mo bang umiiyak si Biggs nung sinuntok mo siya? Ang lalaking minsan itinuring na tagapagmana ni Ali ay tinulungan ng mga medical na staff palabas ng ring duguan dahil sa maraming sugat. Para kay Tyson, hindi lang ito basta depensa ng titulo. Personal ito mula sa unang kampana hanggang sa uli. Ang Peking Ali ay sa wakas nakaharap ang isang tunay na kampiyon at hindi kailanman naging duda ang resulta.